Bayang Black, mga Bayang Black talagang porsigido. Tingnan natin itong mga Bayang Black na to. Daw na may matibay na ebidensya laban kay PBBM kung nais ng mga complainants na umusad ang kanilang mga reklamo. Ayon sa isang kongresista, hindi ito tungkol sa posisyon kung hindi ay sa hawak na pruweba. Tama. Patunayan na ang mga aligasyon. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Ang House Committee on Justice ang magpapasya kung talaga bang sapat ang mga basehang nakasaad sa mga impeachment complaint na inihain laban kay President Bongbong Marcos. Ayon yan kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, pinaliwanag ni Adyong na kinakailangan munang mapatunayan ang mga paratang laban kay PBBM. Tama. Filing a complaint is one thing, and substantiating it with evidence and getting the support of the House is another thing. Kasi pag sinasabi may offense na ginawa, unang-unang tanong is, would that rise to amount as an impeachable offense? Kung may complaint ka nga, would that actually rise to the level of an impeachable offense? So that substance there, yun ang pag-usapan ng Committee on Justice. Pero para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, tatayo ang impeachment complaint na inendorso ng mga Bayan Bloc sa Kamara. May matibay na batayan ang impeachment complaint laban sa Pangulo kaugnay sa flood control. Kasama ng Makabayan Bloc na dumating sa Kamara nitong Huwebes ang iilang miyembro ng bagong alyansang Makabayan o Bayan. Nako talaga. Alam mo, Tinyo at mga Bayang Black, hindi nga nila masagot eh. Tinanong sila, paano yan? Pag na-impeach si BBM, si Sara mauupo. Ay, hindi pa rin kayo papayag. Aray ko. Hindi mo alam kung anong logic nila eh. Di ba? Hindi mo alam kung anong logic nila. Ang logic lang nila, manggulo sa bansa. Anak ka ng... Di ba? Yan ang logic nila eh. Manggulo sa bansa. Mag-rally, magwelga, panggulo sa bansa. Aray ko. Yan at iba pang progressive groups para isumite ang kanilang impeachment complaint. Betrayal of public trust ang naging basehan nito, kaugnay ang korupsyong bumabalot sa flood control scandal. Samantala, may komento rin si Adyong matapos pagdudahan ng iilang mga kritiko ang naunang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Why would the President risk his reputation, di ba? Kasi kung titingnan mo yung Tama. mga allegations nila, drug user, kidnapping, kinidnap daw si Presidente, yung kickback niya. Most of these complaints are actually being publicly used as a way to attack the President. So kung ako tatanungin mo, ba't niya gagawin yun? Hindi rin daw makatwiran para kay Adyong kung isasakripisyo ni PBBM ang kanyang reputasyon bilang pinakamataas na lider ng bansa. The President has that majority support from the House. Why would he risk his own reputation na knowing that whatever complaint, for example, kung hindi naman talaga substantiated, hindi naman talaga it would push through. I think as a President, let us remember that he also represents the country internationally. So the image not only within the country, but the image of the country because he represents the country to the international communities. Pero tila iba ang naging pagtingin ni Tino sa pinakaunang impeachment. Iba talaga pagtingin ni Tinyo. Kaya si Tinyo, ang pagtingin niya, ang mga kabataan, ang NBA. Aray ko. Diba? Yun ang pagtingin niya eh. Nasa bundok ang gobyerno. Complaint laban kay PBBM. Ang isang tema na talaga ng kampo ng Vice President ay politika lang to. Hindi na nyo yung Vice Presidente samantalang sa flood control. Di ba? Bakit hindi sinisingil ang Presidente? Okay, so in terms of optics, pwedeng ma-address yun by filing a weak impeachment complaint na agad na madidismiss. No? Para pwede na sabihin, nag-file ng parehong may impeachment trial yan, kaya lang yung sa Presidente, walang batayan dinismiss. Nakatakdang bumalik ang Makabayan. Democratic country tayo eh. Ganun talaga. Ang gusto yata ni Tinyo, sila lang ang mag-file ng impeachment. Di ba? Sabi nga ni Yusik Claire, wala. Okay, file nyo, file. Di sa democratic country. Di file nyo. Di mag-file din kayo, wala problema eh. Pero yung sa inyo kasi nakakapagtaka. Nakakapagtaka lang po ang mga gusto ma-impeach ng Pangulo. Di ba? Ang Pangulo na nga po ang nagbibigay ng hustisya sa mga nawala sa flood control. Tapos ang Pangulo pa nababaligtad. Ang Pangulo pa daw ang sangkot sa flood control. Tandaan nyo po, hayaan mo bang yung kutsilyo isaksak mo sa sarili mo sa walang kwentang dahilan? Hindi mo hayaan yun. Aray ko. Diba? Ang kutsilyo gagamitin mo yung panghiwa, pangluto,
pamputol. Pero yung kutsilyo, hindi mo yan sasaksak sa sarili mo. Kano ba gusto nyo sa presidente? Suicide me? Ha? Ginawa ng presidente, in-expose ang flood control kasi mismong siya ang pasimuno ng flood control. Siya mismo nagnakaw ng flood control. Aray ko. Diba? Ito ay isa na namang, Your Honor, Mr. Chair. I'm so mad again and I like to dedicate this English to my foreign languages. This is another diversionary tactics because they are aligning this to the president so that this idiot mother father that really robs us, the senators, the congressmen, the different executives will be, what can you say this? Will be absuelto. Aray ko. Okay? They want this mind conditioning, diversionary tactics because they are alarmed by the president's move. And the president wants every inch of these congressmen will be held accountable to this flood control anomaly. And now, these different senators, these different congressmen, these different contractors, these different secretaries has many different moves to attack our president because the president exposed it. And do you think, in this logical analysis, do you think the president is involved in this flood control in which he is the one exposed this flood control? Stupid. Okay na, Mami Chris Rose. Okay na yun. Boundary na. Bayan Block at Bayan ngayong lunes. Will be pardoned. Okay, Mami, thank you. Will be pardoned. Gutom na yata ako. Sa tanggapan ng House Secretary General. Mami Jen Barangay, yan para yan sa mga natin, international community. Kasi po, nahihirapan po sila, Mami Irene, Ma'am Jen Barangay, Mami Shelo, Ma'am Lorna Tanaguchi, mga international people nahihirapan po na hindi na po sila sanay sa Pilipino. Kaya, for the sign of respect, I take it to another level. Formal na ihain ang kanilang reklamo matapos hindi tanggapin ng opisina ang kanilang paghahain noong Webes. Out of office kasi si Secretary General Sheloy Garafil at hindi raw otorisadong tumanggap ang Executive Director ng tanggapan. Ito ang pangalawang verified impeachment complaint na haharapin ng Pangulo sa oras na maihain ito at mai-refer sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Bukod pa riyan ang nakaambang impeachment complaint na balak ding formal na ihain ng grupo ni na former Congressman Mike Defensor at Jing Paras at former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionario News Channel. Okay, yan po ang sabi na, ewan ko sa inyo, Makabayan Black. Ayan po, inahin ng Makabayan Black. Okay, na walang kakwenta-kwenta po. Okay, pakinggan po natin si Tito Soto. Balik tayo sa mga balita sa bansa. Naghahanda na ang Senado bilang impeachment court sakaling magsabay ang impeachment trials ni Pangulong Bongbong Marcos at Alam nyo, gusto ko na nga eh. Alam nyo, gusto ko po yan. Gusto ko po na may magkaroon ng impeachment trial si BBM para magkasampalan po talaga ng ebidensya eh. Di ba? Ang tanong, yung BP ba handa? Yun ang tanongin nyo sa sarili nyo. Bloodbath your ass. Aray ko. Oh. Yung vice presidente nyo ba, mga DDS? Yung magnanakaw yung vice presidente na paiyot sa drug lord, handa ba? Patayin mo si BBM. No joke. Vice President Sara Duterte. Ang Kamara na tumatanggap ng impeachment complaints tatalakayin ng mga inihain laban sa Pangulo sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw. Balita natin ni Mau Gonzales. Andiyan ba si Bini Road? Shoutout para Bini Road. Nasaan ka? Ngayong may nakahain na sa Kamara na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at may nagpahayag ng planong sampahan muli ng impeachment si Vice President Sara Duterte, naghahanda na si Senate President Tito Soto sakaling sabay na umabot ito sa Senado na uupong impeachment court. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, ipaghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Sabi ni Soto. Kalahin mo, Tito Soto, ikaw na ang presidente pag sakasakali. Lalo't mga abogado ang dating humawak sa impeachment trial. May mungkahi na rin siyang schedule para hindi naman mapabayaan ng Senado ang trabaho nitong gumawa ng batas.
in the morning, from 9 a.m. to 1 p.m., legislative work ng Senado. Pagdating ng 3 p.m. up, impeachment court. Ngayon, kung sakasakali, sinabi nila, dinalawa. At the very remote possibility, sabay natin, dalawa. O, hindi gawin natin MWF yung isa TTS yung isa. Siguro naman, majority ng mga members papayag. Siguro, MWM si BBM, si Sara yung TTHS. Tanga-tanga, Sara. Oh! Aray ko. Ang lupet! Di ba? Ang galing nun Talino nung vlogger na to, no? Di ba? Ang lupit nun, MWM si BBM, si Sara ang TTHS. TTHS, tanga-tanga, Sara. Oh, no! Aray ko. Giit ni Soto, dapat umaksyon agad ang Senado oras na ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment. Ang detonation ko ng forfeit, may dumating ng articles of impeachment sa akin dito, lalagay ko kagad sa plenary. Ora mismo. Pero agad-agad din ba ang impeachment trial? Somehow, yes. Parang ganun yun. Kasi, i-refer sa Committee on Rules. Oh. Cheese, agad-agad ang impeachment trial, Cheese. Forthwith mo, ina mo! Tapos yung Rules Committee will take up the rules of impeachment or they take up sa floor uli yun and then gagawa na schedule for the prosecution to present. Tapos, pasasagutin yung defense or kung sino yung impeached officer, pasasagutin. Ganon. Pwede tuloy na kagad sa trial yun. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, pagaman tungkulin ng Kongreso ang impeachment proceedings, magiging divisive sa bansa, lalo't dalawang pinakamatataas na opisyal ang ini-impeach. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo. Tingin naman niya, walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico Aray! para tumestigo sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. Tama po 'yon. If you are really want to resolve a problem, you must stand with the truth and present yourself, Saldi idiot ko. Okay? Present yourself if you want to solve the problem. And if you have the tons of evidence against the president, show it to the Filipino people. You cannot take down the government via Zoom application. Do you know that? Huh? Where in the world you will take down the government via Zoom? Are you idiot? Aray ko. Always remember that, You cannot take down the government via simply Zoom application. Aray ko. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ire-refer na sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa susunod na 2 linggo. Bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara. Sana ma-resolve na po ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration ng Kamara. Na naman. Si Ridon, binanggit na naman yung Korte Suprema. Naiinis na naman ako. High blood ako pag naririnig ko yung Korte Suprema Anak ka ng po. High blood talaga po ako. Pag naririnig ko yung Korte Suprema, high blood po ako You know? Kasi, alam niyo po, nung ginagawa nila tong resolusyon kay Sara Duterte, bumabagyo. Walang pasok ang gobyerno, inuulit ko sa inyo. Pero nagawa nilang mailusot na ma-acquit si Sara. Hindi naman ma-acquit. Ibig sabihin, mali daw ang desisyon ng Kongreso. Pero ngayon, walang bagyo. Maayos ang panahon. Kinakailangan ng pagkakataon. Pero ang ginagawa ng Korte Suprema, malapit na po magsalubong ang February 6 para mag-file uli. Wala pa rin tayong resolusyon. Pero pagdating po sa pagtatanggol sa mga Duterte, Korte Suprema, asang kayo? Asang kayo? Asang ka nang kailangan kita? Asang ka nang kailangan kita? Lahat binigay ko sa iyo. Oras, puso, pagkatao, binigay ko sa iyo. Sabi ko sa iyo, huwag mo akong iwan. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko. Para akong isang tao sa napakalaking kawalan. Ano ba yung nararamdaman ko? Alam mo bang mabuhay sa isang blanco? Hindi mo alam yun. Kasi alam mo lang,
Intindihin ang sarili mo! Sinasabi ko mahal kita eh. Pero na minsan, sinabi mo bang mahal mo ako? Ba't palagi ako? Ba't palagi kailangan ako umintindi? Putik, ba't nasama si John Lloyd Cruz? John Lloyd Cruz! Ba't sumasama ka sa vlog na to? Politika to! Ba't naging pinikula? Aray ko. Politika to eh, ha? Naging pelikula. My dear Filipino, especially our Supreme Court of the Philippines. The Supreme Court of the Philippines is the foundation and the one agency or court that is for the Filipino people. But in this case, Your Honor, Mr. Chair, it seems like our Supreme Court, the eyes of them are not focused and the heart to the Filipino people. They are focused in the heart of the Duterte. They don't want to be. They don't want that Duterte will be hurt and will be destroyed. Why, oh why, our dear Supreme Court, are you like that? Okay? You are the one who is eligible to read and to obey the Constitution. But in this case and situation, we have seen so far that you are not obeying the Constitution itself. Remember, Supreme Court, that you are for the people to protect us against injustice. Okay? But how can you do this to us? Please, release the motion for reconsideration. And we don't care if that motion for reconsideration favor in Sara or not. We don't care. Remember that. We don't care if that motion is against Sara or in favor of Sara. We care about your resolution because to proceed about your ruling. Your new ruling about the new impeachment proceeding. And I thank you. Patayin mo si BBM? No joke. Sakit na ng ulo ko. Anak ka lang po. Doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang final na proseso. If they will grant the MR, it means that the impeachment complaint archive in the Senate. Yon, po yung sinasabi ko sa inyo sa English. Hoy, pare Bini Rod, Boss Jolo, ikaw na lang tumakbong presidente. Thank you. Sa Tagalog po, yung in-explain ko kanina, alam ko hindi nyo naintindihan. Aray ko. Alam nyo, wala na po tayong problema eh. Wala po tayong problema kung pabor yan o hindi kay Sara. Ang problema natin, ilabas yun na yung MR para po makakilo sa Kongreso sa tamang dapat gawin. Ha? Supreme Court, yun po ang inihiling namin. Maglabas na kayo ng MR. Dahil mamaya, umusad ang proceedings ni Sara, may bago na naman kayong rules. Kawawa na naman ang taong bayan. Siyempre, wala kami magagawa. Korte Suprema kayo, kami na mag-a-adjust para sa inyo. Aray ko. Diba? Nakakahiya sa inyo eh. Kami na mag-a-adjust para sa inyo. Kaya maglabas na kayo ng MR para malaman po kung anong ba ang susundin. Yung new rulings nyo o yung old rulings. Kasi nakakahiya sa inyo eh. Ang dami yung utos. Wala naman kayong ganap. Aray ko. Can be reinstated. But if the decision of the Supreme Court is to deny the motion for reconsideration, it only means that the requirement of notice and hearing for the second mode of impeachment, the one filed by at least 1/3, kahit hindi kailangang dumaan sa Justice Committee, we need to follow the requirement of notice and hearing. Mav Gonzalez. Kita nyo? Ayun po kasi, ay, Ma'am Nesita Sakayanagi, salamat po. Ayun po kasi hinihintay natin. Kasi mamaya, mag-file po ng impeachment, tapos yung old rulings ang ginawa,
mababaliwala. Dahil yung MR po, pinapasunod ang new rulings. Kapag ginawa po naman ng new rulings, at yung MR po, ang sabi na yung old rulings pa rin, ang gulo, di ba? Kaya, yan po ang problema natin eh. Kung talaga po, para po kayo sa mga taong bayan, naghihintay po ang taong bayan, mahal namin Korte Suprema. Nakahang po kami. Inihintay namin ang desisyon nyo. And justice denied is justice delay. Baligtad, justice delay, justice 9 months. Diba? Yan ang mahirap dyan minsan po. Kapag nadidelay, 9 na buwan ang lagay. Aray ko. Kaya wag po kayo mga subscriber po kayo dyan, wag kayo madidelay. Delikado po yan. Agapan nyo yan. Okay? Malinaw? Shoutout to all. I love you. La 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 guy. Oh. Oh, kamusta nga? Magkita-kita po tayo susunod na live kasi po oras na para sa Toge. May sumisenyas na po dito na magtotoge na tayo. Gagawa natin ng kanta yan, Toge. Umiyak na ba? Hindi mapakali. Yung tatayaw na itim ang itlog, nalalapin na pala siyang masunog. Kung nasa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Maraming salamat po sa inyo mga libag, mga karayuma. At sa mga order po ng t-shirt, si Sir Chris Angel, maghintay ka lang. Hindi pa ako nakapunta eh. Madami akong problema kasi sa LBC, yung sa Canada hindi dumating eh. Pinaayos ko lang Sir Chris Angel ha. Umorder na kayo ng t-shirt. Yung mga Metro Manila, papadala ko na. Yung Canada po, sa mga delay, pasensya na. Inaayos ko na po yung problema natin. Oh my God. I love you all, mga karayuma. I love you BMB. I love you Seresa Force. I love you Lunatics. I love you DDS. Oh. Bilanggong karton, garapon, garapon, garapon. DDS talagang luga. DDS talagang tangga. DDS kadiring ulupong. DDS tumidila tumbong. DDS talagang nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan.
labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol